Top 6 manual na motor ng Yamaha na may panalong kalidad at siguradong magugustuhan mo ang inaasahang dumating sa bansa. Mga motorsiklo na makakapagpabago ng preference mo at mas tatangkilikin mo kesa sa automatic na motorsiklo. Na siguradong ang ilan sa atin ay ngayon pa lamang din ito makikilala. Kung ano-ano yun ay alamin natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman matindi ka palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 6, Yamaha Pacer FZ150. Ang paglabas ng modelong ito ay tiyak na kapanapanabik sa mga rider na mahihilig sa mga ganitong klaseng kategorya. Kung tutusin ay lumang motor na raw talaga ito ng Yamaha mula Southeast Asia ay nakilala ang pagiging matipunong pormahan at maangas ng isang ito. Isang naked handle sports bike motorcycle na hahalili sa mga taong may kasanayan sa paggamit ng mga ganitong klaseng motor. At na-update ngayong 2023 sa bagong bersyon, ginawang mas modern at mas pinatatag ang mga bagay na meron na ito. Kung prepared mo ang pagiging malaki ng kaha nito na may mababang displacement lang at medyo thriller gamitin dahil sa manual motorcycle nga ito, ay tiyak na para sa iyo nga ang modelong ito. Isang sulit na head turner na magagamit sa pang-araw-araw at ang pagiging malaking body size na mayroong malaki at machong body tank na naglalaman ng fuel tank capacity na 11.9 liters ang kapasidad ay napakainam gamiting riding body sa long ride. At isang maaasahan na makina na powered by 150 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke 2-valve single overhead cam na makina at matipid na rin naman daw sa gasolina ang motor na ito. Pinatunayan niyan sa ilang bansa sa Asia na kung saan matagal nang ginagamit pang hanap buhay nila doon ang dating modelo ng motorsiklong ito. At dati ay naka-carburetor type pa ang fuel system na in-upgrade na rin ngayon sa fuel injected type. Ngunit pagdating naman sa cooling system, ito ay naka-air-cooled type pa, bagay na medyo manghihinayang ka na rin kasi hindi pa ginawang liquid-cooled na din sana. Ang Yamaha Pacer FZ15 ay pinapagana ng naka-manual transmission type at equipped na rin sa assist and slippery clutch na inilagay naman para sa karagdagang highlights ng motorsiklong ito. At sa mga hindi pa nakakaalam, ang sistemang ito ay nagre-reduce ng clutch lever loads during downshift na nagko-contribute ng mas komportableng pagsakay. Hindi ka masyadong mahirapan sa mahabang biyahe at sa napaka-traffic na lugar dahil dito na kaya mag-produce ng maximum output level na 12.4 horsepower sa kada 7,500 RPM at 13 Nm of torque naman sa kada 6,000 RPM. At naitala ang average top speed nitong motor na umabot sa 115 km/h. Hindi man ganun kabilis pero malakas naman humata kahit karga ang pinakamabigat na maximum load capacity nito. At maging sa paahon na kalsada ay hindi ka rin bibitinin. At ang maganda pa sa motor na ito mga kaibigan, hindi pa man natin subok ang kakayahan, ay mabibilang na kasi sa mga aasahan mo dito ang pagiging safety, reliable at durability nito sa ilan pang mga features na meron ito. Tulad na lamang ng pagkakaroon ng anti-lock braking system, isang sistema na nag-a-unlock ng preno kapag biglaan mo itong naihinto at napiprevent din ito na mag-lock ang gulong during brake procedure. Kaya maiiwasan na rin ang pagkadulas o pagkasemplang sa kalsada. Sa magandang pormahan pang external ay kaakit-akit, sa overlooking ay malabrusko ang datingan. Ganyan ang tingin ng marami sa makakagamit nito. At kung mapapansin mga kaibigan ay hindi rin talaga nalalayo ang itsura nito sa Yamaha FZ150 dito sa bansa. Ang ilan sa mga detalye ay halos magkapareho. Papa-cocktail part na naka-naked handlebar kasama ng rear portion at ang iba pang external design at features nito ay halos katulad lang din ang itsura ng FZ150 dito sa bansa. At machong pormahan ng fuel tank na sinamahan pa ng napakaangas na front LED headlamp. Sa pinaka-center position na naiiba naman sa Yamaha FZ dito sa bansa ay daytime running light kasama ng tail lamp na fully compact LED type na rin maliban sa mga turn signal lamps na naka-bulb type pa. Ang instrument panel ay naka-fully digitalized at mas malinaw na kumpara sa dating naka-analog display pa. Very informative at friendly user. At pagdating naman sa chassis and suspensions, isa sa mahalagang bagay para sa mas komportabling pagsakay. Ang buong frame ng motor na ito ay ginamitan ng diamond frame chassis, isang komportable at relaxed na riding position at defendable
naman ang maipamamalas nito na sinamahan ng mga suspension sa front na naka-telescopic fork at rear suspension na monocross type with freeload adjustment. Isang sistema na naiaayon sa bigat ng sasakay dito at maging sa kondisyon na rin ng kalsadang dadaanan kung ito man ay malulubak o kaya naman ay paahon na lugar. At dahil dito ay mas kalmado at hindi siya matagtag gamitin. At para naman sa iba pang specs na meron ito pagdating sa kanyang braking system sa front, ito ay naka single disc brake na may sukat na 282mm at rear brake na single disc brake na rin na may sukat na 220mm naman. Napaka-reliable na rin ito sa braking horsepower. At ang mga gulong ng motorsiklong ito ay hindi na rin tinipid dahil sa tires nito na ginamitan ng Pirelli Diablo Russo. Kung ito man ang magiging gulong nito sakali mang dumating ito dito sa bansa ay sobrang sulit talaga. Napakaangas i-banking ng Pirelli Diablo Russo dahil sa hindi madulas at sobrang makapit talaga. Masarap i-banking at lalong mas nagiging makapit pa sa mga matutubig o mababasang kalsada. Na may kabuuang sukat sa front na 110 by 80R17 at rear tire size naman 140 by 60R17. At para naman sa kabuuang sukat, ang wheelbase nito ay may sukat na 1,330mm. Seating height ay medyo may kataasan din, bagay na bagay sa estilo ng motor na ito na may sukat na 790mm na siguro ay kakayanin ng hanggang sa 5'3" ang height pataas. May kabuuang timbang ito na 135kg. Bagay lang din yan kung isasabak mo sa maluluwag o malalawak na kalsada at may makakasalubong kang mga malalaking sasakyan. Dahil sa bigat ng motorsiklong ito, kung paaandarin ng napakabilis ay mas mamiminte ng stability nito. Sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ang kabuuang presyo nitong motor na umaabot sa 139,000 rupees. Na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot sa 94,800 pesos dito sa bansa. Number 5. Yamaha YZF R125. Ang YZF R125cc ay inilabas na noong nakaraang taon lamang. Ang pang daily commuting use na motorsiklong ito na inspired ng Yamaha R1 na isa rin sa sikat na motorsiklo dito sa bansa. At sigurado sa taas na rin ng presyo ng gasolina ay napapanahon na din ang paglabas ng motorsiklong ito na may katipiran din daw sa fuel consumption. At hindi lang din sa patipiran ito nakakamangha kundi pati na rin sa performance level ng kanyang makina na kayang i-outperform daw ang ibang kakompetensya. At nauna na nga rin pala nating i-features ang ibang 125cc version na malalaking motor ng ibang brand na kagaya nito ng kategorya. At heto na nga rin sa video na ito ay masasabi mong hindi rin talaga magpapahuli si Yamaha sa bagong labas na YZF R125. Ang pagkakaroon ng kabuang makina na powered by 125 cubic centimeter displacement capacity with single cylinder 4-stroke at single overhead camshaft with 4 valves engine na may kabuang sukat din ng bore and stroke size na 52.0mm by 58.7mm. Ang compression ratio nito ay 11.2:1 at naka-liquid cooled type engine na rin ang cooling system nito na may fuel system na electric fuel injected. Na kung pag-uusapan natin ang fuel consumption nito, base na rin sa latest testing ni Yamaha sa motor na ito ay tinatayang umaabot sa pinakamatipid na paraan ng pagkonsumo ng gasolina sa hanggang 50 km per liter. Not bad na rin kung tutusin dahil may kalakihan na rin ang fuel tank nito na may 11 liter capacity naman kung sa long ride at sa mahabang biyahe ay napaka-reliable gamiting riding body nitong Yamaha R125. At naka VVA na nga rin pala itong motor na ang ibig sabihin naman ay variable valve actuation na tumutulong sa mas balanseng pagtakbo ng makina na kahit saan mo man i-perform mapa-high and low speed sa pamamagitan nito na BVA ay hindi ka rin talaga bibitinin. At sa pagkakaroon din ng engine performance na hindi rin magpapauli sa maximum output na 15 horsepower sa kada 10,000 RPM. Ganito rin ang maximum output level ng Kawasaki Ninja 125 at Suzuki GSX 125. Walang pinagkaiba kaya makikipagsabayan na rin talaga. At may 11.5 Nm sa kada 8,000 revolution per minute na maximum torque naman. Naka Euro 5 compliance certified kaya hindi problema sa ecosystem. At kung sa power distribution naman ang pag-uusapan mga kaibigan, bagamat naka 125cc lamang ito ay may shifting na 6-speed ang transmission nito. Kaya siguradong malakas na rin. Katunayan nga sa ginanap na test drive nito sa ibang bansa ay umabot ang bilis ng motorsiklong ito sa hanggang 130 km per hour.
At pagdating naman sa pormahan ng pang-external, may looks ito na kahalintulad ng Yamaha R1 at ang DNA nito ay masyadong halata. Of course, saan pa nga ba kukunin ang disenyo nito kundi sa mga nakatatandang kapatid na nauna na. At syempre, kinumpirma na rin ng Yamaha Motors na ang motorsiklong ito na R125cc version ay inspired nga sa Yamaha R1. Kaya ganun na rin talaga ang pormahan at physical attributes nito. At pagdating naman sa mga features pa na ikatutuwa mo sa motor na to, ang pagkakaroon ng dual channel ABS sensor. Yes, equipped na ito sa ABS sensor. Di gaya ng ibang brand o kakompetensya nito na wala pang ganito. Ang motor na ito ay mas pinaghusayan ng Yamaha Company upang ma-meet ang pinakamataas na best-selling of motorcycle sports bike category nila. At hindi pa yan, dahil meron na rin itong multiple assistance slippery clutch system. Dahil naman dyan, ang shifting at clutch nito ay napaka-smooth lang, kaya sa city ride ay hindi ka rin masyadong mahihirapan. At pagdating naman sa electrical features, ang instrument cluster nitong motor ay naka-fully digital na nga rin pala, na meron na ring comprehensive LCD display at fit na fit at bagay na bagay lang din ang hulma sa forma ng cockpit area, na kung saan sa posisyon din ng pagtatalaga sa pagkakaupo mo dito habang hawak ang handle nito at estilo na rin ng front cockpit area ay nagbibigay din ng feeling racer habang nakasakay ka na parang nangangarera sa style ng sitting position. Maganda na rin ang lighting system dahil ang headlight at taillight naman nito ay naka-LED na, maliban lang sa mga turn signal lamps nito na naka-bulb type pa. At kung papansin ninyo, ang disenyo ng front face nito ay halatang idinisenyo din para bigyan tayo ng super sport na aerodynamic. Kaya ang masasabi ko lang sa features na meron ito at pormahan na hanip talaga ay sobrang astig na tiyak ay mataas din ang makukuhang approval rate sa merkado sa pagkakaroon ng iba pang features na quality handlebar, brake lever protector at napakaliwanag na instrument meter panel gauge na mapapawaw ka talaga. At sa iba pang specs nito, pagdating naman sa chassis and suspensions, may body frame type na Delta Box frame chassis na 26-degree caster angle na matibay at magaang. At sa suspension naman ito sa front na may 41mm upside down telescopic fork, habang ang rear suspension naman ito ay naka-swing arm with center monoshock absorber. At sa ganitong klaseng motorsiklo na may malaking coil spring sa shock absorber, paniguradong magandang laro ng bouncing ang ipamamalas nito. At sa braking system naman, ang front brake ay naka-hydraulic single disc brake na may size na 292mm with dual piston caliper brake at ABS sensor. Habang ang rear brake naman nito ay naka-hydraulic single disc brake na rin with 220mm size dual piston caliper brake at ABS sensor. At pagdating naman dito sa wheel and tires na naka-tubeless na ito at alloy wheels na mags naman na may kabuuang sukat sa front na 100/80R17, habang ang rear tire size naman ito ay 140/70R17. Makakapal talaga ang gulong ng motorsiklong ito, kaya hindi rin basta-bastang masisemplang sa mga bangkingan. At ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ngayon sa hanggang 128,000. Number 4, Yamaha FZS 150. Marami ng FZ series ang inilabas si Yamaha sa merkado noon pang 1985. Magmula sa mga big bike category at maging sa mga small bike na family member ng FZ series. Lahat ito ay nagtapos sa pinakamagandang feedback ng maraming consumer at tagahanga sa kalidad na ipinamamalas ng motorsiklong ito. Bumintang pagiging matipid, matatag at malakas na klase at maging ang physical attributes ay tinangkilik dahil sa pagiging sporty bike concept na manual motorcycle. Kaya naman hindi nawawala ang pagsibol ng mga bagong generation mula sa jeans ay hinihango ang mga bagong motorsiklong FZ version na magbibigay din ng isang magandang biyahe sa pang-araw-araw gaya na lamang nitong FZ SFI 150 version 4. Nakalalabas lamang at nakakabilib ang pagkakaroon din nito ng napakaraming features. Ang street sports bike na ito ay isang legit head turner na namumukod tangi ang kalidad at pagiging maangas nito. Isang panlalaking disenyo na binahagian ng napaka-machong estilo sa physical na katangian ay napakahenyo, maituturing best body sa long rides at ilan pang commuting rides. Yung tipong nailayo sa pattern ng habal-habal na motor.
Hindi ka na siguro pagkakamalang mamamasada niyan kapag ang binili mong motor ay itong FZ SFI 150 na bagong version ngayong taon. Halata naman sa pormahan pa lang ang pagiging maangas nito na naiiba sa lahat ng FZ series family ng Yamaha. Mas pinakul at mas pinamacho kasi ang datingan nitong fuel body tank kung saan dito na rin matatagpuan ang mga air inlets sa magkabilaan. Samahan pa yan ng naka 3D emblem decals na maipagmamalaki mo na. Isang malinaw na realidad kung ikaw ay nasa syudad ay mas mainam na lang talagang magkaroon ng isang dekalidad. Bagay na maaasahan mo pa sa motor na ito ang malakas na makina na pinapagana ng 149.5 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, air-cooled type 4-stroke single overhead cam with 2 valves engine. 2 valves ngunit ito naman ang nakakamangha kasi kahit 2 valves engine ito, hindi bitin sa overtaking kasi hanip ang acceleration o baka naman sana itutulong na rin ng kanyang power distributor na may variable gearbox na 5-speed kaya hindi ka bibitinin at mas maisasagad mo pa ang maximum level capacity na may 12.5 horsepower at 13.3 Nm of torque. Ang performance na may average top speed na higit sa 115 km/h. Naka-fuel type injected na nga rin pala kaya kung sa average consumption naman ng pag-uusapan ay matipid din talaga dahil kaya nitong tumakbo ng 50 km na kumukonsumo lamang ng 1 litro ng gasolina. At ang isa pa sa highlight ng motor na ito kaya siguradong magugustuhan mo ay ang pagiging futuristic na rin, equipped sa makabagong teknolohiya at nauusong features na talaga nga naman sa frontal face ay sobrang ganda sa klase ng LED headlamp at maangas na mga flasher at tail lamp na parang sa empty motorcycle. Lahat ito ay mga naka-LED type kaya less maintenance at mas maliwanag sa madidilim. Equipped na rin sa hazard lamp, mga indicator light at pa-switch. At ang instrument panel din nitong motor ay naka-fully digitalized kaya mas madaling maunawaan ang anumang notifikasyon. Sa iba pang mga detalye na isa rin sa nagpapaganda sa mala sporty concept ng motorsiklong ito, ang sporty muffler, mga side fairing garnish, may belly fan na din na parang sa big bike lang at rear portion na inspired ng MT series. Hindi rin nagpapauli sa pagkakaroon ng mga safety sense, ang motor na ito ay equipped din sa anti-lock braking system at sa traction control system. Ito na marahil ang magiging kalamangan nito sa ibang kakumpetensya na walang mga ganitong klaseng sistema. Ang anti-lock braking system para ma-prevent ang pagkalak ng gulong sa biglaang pagpipreno. Dahil dito ay maiwasan ang pagkadulas o pagkasemplang na rin. At ang traction control system naman na nag-a-adjust ng ikot ng yung dalawang gulong sa front at sa rear nito para mas maiwasan ang pagkaskid o pagkadulas na rin sa mga mababato, mabubuhangin, mababasang kalsada at sa biglaang pagliko sa mga pakurbadang lugar. At ang isa pa talaga sa pinakamaganda dito mga kaibigan ay ang pagkakaroon ng smartphone connectivity. Ang smartphone connectivity features ay mahalaga sa panahon ngayon. Kung dati ay umaasa lang tayo sa kung anong schedule ng maintenance na dapat sundin at kung ano ang mga dapat papalitan depende sa spare parts na masisira. Ngayon dahil sa mga sistemang ito ay mas ma-enhance mo at ma-maintain ang mga maintenance recommendation ng motorsiklong ito kung papaano mas maaalagaan at mas mapapanatili ang maganda nitong performance level. Kasama pa sa features nito ang paglocate o paghahanap sa motorsiklo kung sakali mang makarnap ito. Ang GPS na makikita sa mismong app na nasa cellphone mo ay mas mabilis mong matutukoy kung saang lugar ito dinala. Isa rin sa security features na maaasahan mo, sinamahan pa ng side stand kill switch para hindi rin basta-bastang umandar kapag nakababa pa ito kasi delikado rin naman. Bukod pa dyan ay magiging panatag na rin ang bat mo rito dahil sa hanip mag-response nito sa malulubak. Paano ba naman kasi ay ginamitan ng mas mahabang travel ng telescopic fork sa harapan at ng monocross suspensions naman sa likuran na may kasama na ring spring preload adjuster at dito ay mai-adjust mo ang spring ng rear suspension depende sa volume o bigat ng ikakarga mo o isasakay dito para mas hindi ganun katagtag at mas stable at panatag pa ang biyahe. Sa braking system naman nito sa front ay ginamitan na naka-single disc brake with dual piston caliper brake at may ABS sensor. At ang rear brake naman nito ay naka-single disc brake na rin with single piston caliper brake. Dahil sa manual ito ay maaasahan mo ang brake force na nagagawa niyan.
Dala na rin ng makakapal na gulong ang pagiging smooth riding condition nito sa kalsada. Mas magandang i-banking at mas magandang panatilihin ang pagkakaroon ng ganitong klaseng kapal. Dahil sa body build na sobrang laki talaga. May kabuang sukat ito sa front na 100 by 80 R17 at rear tire size naman na 140 by 60 R17. Mas may babangking mo nang hindi ka nangangamba. Naka-alloy wheels at tubeless tires na rin ito. Ang kabuang sukat naman nitong motor para sa kabuang haba ito ay nasa 1990mm. May taas ito na umaabot sa 1080mm at ang seating height naman nito ay nasa 790mm na kaya na rin sigurong upuan ng hanggang sa 5'3" ang height. May fuel tank capacity ito na 13 liters at may ground clearance naman na 165mm. Ang timbang nitong motor ay umaabot sa 136 kg at sa kasalukuyan ay available pa lang ito sa bansang India kaya hindi malayong makarating din ito dito sa bansa. Tulad ng Yamaha FZI mula India ay dumating sa Pilipinas. At para sa kabuuang halaga mga kaibigan, ito ay ikinonvert lamang natin sa presyo na lumabas sa bansang India na nagkakahalaga ng 80,000 to 83,900 pesos dito sa bansa. Number 3. Yamaha XSR 125. Ang Yamaha XSR ay matagal nang kilala ng marami dahil sa ilang serye nito na talagang tinangkilik rin naman ang pagkakaroon ng makalumang bahagi ng motorsiklo na ikinonvay naman sa makabagong style ng kasalukuyan na sinaman pa ng maraming sense of technology sa mga mekanismo, electrical at maging sa kabuang disenyo na meron ito. Malalakas na makina ay hindi rin pinalampas mula sa 700cc na katatandang kapatid at hanggang sa 155. Ngayon naman ang 125cc na Yamaha XSR sa seryeng ito na bagong sibol na inilabas lamang noong nakaraang taon noong June 2021. Maganda rin ang klase ng motorsiklong ito kung ikaw yung tipo ng tao na mas gusto yung mga ganitong klaseng disenyo. Ay tiyak na magugustuhan mo lalo itong bagong inilabas na Yamaha XSR. Ang pagkakaroon ng kabuang makina na powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder with single overhead camshaft at naka 4-stroke na rin ang makina nito. At hindi ka na rin mangangamba sa overheating sa napakahabang biyahe dahil naka-liquid cool type na ang cooling system nito na may compression ratio na 11.2:1 at ang bore and stroke size naman nito ay 52 by 58.6mm. May emission type na BS6 kaya eco-friendly na rin. Ngunit ano naman ang meron sa engine performance nito sa napakaliit na displacement ay nakagagawa ng maximum power na 14.9 horsepower sa kada 10,000 revolution per minute habang ang maximum torque naman nito ay 14.5 Nm sa kada 8,000 revolution per minute. Nabatay na rin sa ginawang road test o test drive sa motorsiklong ito sa Yamaha Motors, ito ay nakapagtala ng average top speed na umabot sa 120 km/h. Malakas na rin ang ganong klaseng takbo kasi kung tutuusin ay naka 125cc lamang ito. At bukod pa dyan mga kaibigan, maganda rin pang bakbakan sa long ride ang motorsiklong ito dahil siguradong hindi ka rin bibitinin sa pagkakaroon naman ng fuel tank capacity na 11.1 liters na may katipiran din naman sa pagkonsumo ng gasolina. Kapag straightforward ang biyahe na walang hintuan ay siguradong makatitipid ka ng 55 km per liter. Ngunit sa city ride kung idadaan mo ito ay magkakaroon naman ng konsumo na hanggang sa 49 km per liter na hindi na rin masama at panalo na rin naman ang mga ilaw nito ay naka-LED na mapa headlight, may DRL din ito, mga turn signal lamps at taillight nito lahat yan naka-LED na. Naka-circle shape ang disenyo na bumagay rin sa lumang pormahan ng motorsiklong ito. At ang pagkakaroon din naman ng isang instrument panel na pabilog ang hugis. Naka-LCD display na rin ito at naka-fully digital. Akmang-akma ang pagiging klasiko ng disenyo nito sa pormahan ng headlight na pabilog din. At ang buong body figure na retro looking. Halatang hindi tinipid, detalyado at pinag-igihan ang paggawa ng Yamaha para mailabas ang isang bagong Yamaha XSR na may ganitong kapasidad, alright? At speaking sa hindi tinipid mga kaibigan, ay hindi talaga dahil pagdating sa iba pang features na
meron ito na tulad na lamang ng mga safety features ay equipped na rin naman ang motorsiklong ito ay naka dual channel ABS sensor. Sa braking system na napakahalaga rin ang pagkakaroon ng sistemang ito kasi ang hinihintay rin ng marami na marinig na meron ang isang motorsiklo. Sa front brake na naka-hydraulic single disc brake with 260mm na size at naka-dual piston caliper na may kasama na ring ABS sensor. Ang rear brake naman nito ay naka-hydraulic single disc brake na rin na may size naman na 220mm at naka-single piston caliper at naka-ABS sensor. Magaganda rin ang bawat suspensions nito dahil sa front ay naka-upside down telescopic fork habang ang rear suspension naman nito ay naka-center monoshock absorber with spring preload adjustment. Kalamitang ginagamit ang mga sistemang ito sa mga manual motorcycle na gaya nito. Isa kasi sa pinakamaganda rin na magkaroon ng spring preload adjustment ang isang motorsiklong manual for comfortable riding condition at upang maiwasan na rin ang pag-nose diving kapag nagpapreno. Lalo na kapag maidadaan mo rin ito sa malulubak o kaya naman sa mga paahon kalsada ay napakabanayad at panatag lang ng biyahe. At isa pa sa nagagawa ng sistemang ito, kapag may ikakarga ka namang mabibigat na bagay na pwede mong baguhin ang rate ng spring at ang dami ng preload na ilalagay mo dito para umayon at gumanda ang bawat laro ng bouncing nito at mas tumagal pa ang kondisyon ng suspensions naman nito. Alright. At para naman sa transmission type, obvious naman na naka-manual ito at may gearbox na 6-speed. At pagdating naman sa tire size nito, ang front ay may 110 by 70 or 17 na may diameter capacity na 431.8mm habang ang rear tire size naman nito ay may 140 by 70 or 17 na parehong diameter na 431.8mm. Naka-tubeless tires na rin ito at alloy wheel na mags pero may isang klase na rim type. Yun ang isang variant naman nito. Dalawang klase kasi ang variation na inilabas ng Yamaha sa motorsiklong ito. Ang pagkakaiba nga lang ng dalawa, bukod dito sa kanyang gulong ay walang ABS sensor ang isang variant. Alright, at para naman sa dimensions and capacity, ang kabuang lapad nito ay may 800mm, may kabuang haba naman ito na 1960mm at kabuang taas naman na 1065mm na hindi rin ganun kababa ang seating height nito. Challenging ito para sa average height nating mga Pilipino dahil may size ito na 815mm na I think ang taong makakatayo or kakayanin lang itayo ang motorsiklong ito na may height na hanggang 5'5 flat. Ngunit kung ikaw ay 5'4 at nagpipilit kang sumakay sa motorsiklong ito ay kakayanin rin naman. Yun nga lang ay medyo mahihirapan ka na. Ang ground clearance nito ay 160mm na may wheelbase size naman na 1660mm. Ang fuel tank capacity nito ay 11.1 liters na may engine oil tank capacity na 1.05 liters. Nagmula ito sa bansang Europa na ngayon ay lumalaganap sa ilang bansa pa doon. Ngunit ang producer at manufacturer naman ng motorsiklong ito ay ang Japanese bike maker. Kaya makasisiguro ka sa tibay at dekalidad ng motorsiklong ito. Sa lahat ng nabanggit na spec ay magiging panatag ka na nagmula sa sikat na brand ng motorsiklo na Yamaha Motors Company. Alright. So pipili ka ngayon ng isang bagong motorsiklo, mapipili mo kaya ang motorsiklong ito? Pwede mong i-comment yan sa ibaba ng video na ito. Ngunit ang disadvantage naman ito sa marami kung sakali mang i-compare mo ito sa mga motorcycle scooter, wala nga lang itong mga underseat compartment storage o anumang bulsa sa kanyang mga console panel. Yan din kasi ang magiging disadvantage nito kung sakali man. Pero syempre kanya-kanya rin naman ng trip yan at ng paraan dahil yung iba ay pinalalagyan pa ito ng top box pati sa kaliwat kanan. At oo nga pala guys, bukod sa mga ilaw na naka-LED ay napaka-visible na rin talaga ng motorsiklong ito dahil dinagdagan pa yan ng mga reflectorized sa front portion naman ito na pupwede na rin maging safety features ng motorsiklong ito. At di gaya ng ilang motorsiklong manual, ito ay napakadali lang ding paganahin dahil sa naka-electric push start lamang ito na mayroon namang comfortable riding position kapag nakasakay ka na sa motor na to. At sa kabuuang presyo naman ito, lalabas ito dito sa bansa kung sakali man na may presyo na 92,000 pesos. Number 2, Yamaha FZX 150. Ang Yamaha FZX 150 ay ang pinakabagong karagdagang motor mula sa Neo Retro segment ng Yamaha.
Kasunod ng parehong mga pahiwatig sa disenyo ng series ng FZ na pinagsama-sama ang klasiko at walang katulad na style, kasama ang pagiging reliable, modern technology at ang mayamang pamana nito sa karera. Ang FZX 150 ay idinisenyo upang magkaroon ng sariling kalayaan na hindi katulad ng iba pang motorsiklo mula sa klase nito. Ito ay inilunsad ngayong taong 2023 lamang ng Yamaha Motors at sa wakas ay nasa merkado na. Pero ito ba ay may chance na dumating sa bansa? Well, isa sa mga prioritized country marahil ng Yamaha ay ang mga lugar sa Asia. Kaya may posibilidad ding madala ang modelong ito. Well, ang mga kapanapanabik na katangian sa motorsiklong ito gaya ng Delta Box frame na sumusunod sa parehong silweta ng Yamaha XSR 155 na pinagsama-sama ang mga katangian ng mga retro na motorsiklo sa mga modernong sports bikes at ginagawa nitong mas epektibo, elegante kumpara sa marami. Pinapatakbo ng subok na makina na 149 cubic centimeter na displacement capacity, naka-air-cooled type ang cooling system, may 4-stroke single overhead camshaft, single cylinder engine na may variable valve actuation na nakamount sa isang Delta Box frame at may kakayahang maglabas ng 12.4 horsepower sa kada 7,250 revolution per minute at 13.3 Nm of torque. Ito ay pinares sa 5-speed na manual transmission na may assist at slippery clutch na epektibong magpapagaang sa mga pagtakbo at pagpreno ng engine sa paahon ng mga downshift deceleration. At ang naitalang top speed nito sa kanilang test drive ay umabot ng 135 km/h. Nilagyan din ng makabagong sistemang E20 fuel compatible na kung saan ay nag-aalis ng emisyon at mawala ang polusyon. Ito ang pagsasaayos ng Yamaha Motors para sa kanilang carbon reduction commitments. Nang sa gayon ay hindi na madagdagan ang carbon dioxide sa kapaligiran, gawa ng usok na nanggagaling sa makina at lumalabas sa tambutso nito. At ang mahigit na 10 litrong fuel tank capacity nito ay malayo-layo na rin naman ang mararating mo dahil kaya nitong umubos ng 1 litro sa layo ng 45 km. Ibig sabihin kung susumamuin ay napakatipid ng motorsiklong ito. Itong FZX 150 ay dala pa rin ng iconic na design ng Yamaha XSR 155 sa pagitan ng internal at external details. Gumagamit ng isang tuck and roll na disenyo ang makapal at napakatibay nitong seats. Yan ang materials na ginamit dito at syempre komportable na rin. Dahil din sa mga reliable suspensions sa front ay ginamitan ng telescopic fork at may fork boot na kung saan sa pamamagitan nito ay mapuprotektahan ang mga inner tubes sa scratches at dent. Isa pa, pangkaragdagang disenyo din ito para mas magmuka palalong old school ang pormahan. At naka-swing arm with center monoshock absorber naman ang rear suspension nito kaya maganda na ring lumaro pati sa malulubak. Pagdating naman sa front face, makikita ang hiwalay na pattern ng BI functional LED headlamp with daytime running light. Ang mga ilaw nito ay kapansin-pansin sa umaga at lalo pang nag-i-stand out sa gabi. Sa lakas ng brightness nito ay siguradong madali kang mapapansin ng mga kasalubong at makakasabay mo sa kalsada kasama ang sleek type na LED tail lamp nito. At pati na rin ang mga flasher din itong motor ay naka-LED na kung saan kapansin-pansin ang pagiging unique identity at mas lalong nagiging visible sa harap at likod. Mas gumaganda ang design at nadaragdagan ang safety. Built-in na rin sa motor na to ang hazard lamp kaya hindi mo na po problemahin pa sa aftermarket. Pagdating naman sa multifunctional, naka-LCD type instrument cluster naman ito. May sleek type at napaka-stylish ng design. Naka-LCD instrument screen na sinamahan pa rin ng traditional and modern design. Makikita ang pamilyar na mga bahagi nito kagaya ng tachometer display at analog look na circular pattern. Kasama din sa makikita sa display nito ang smartphone connectivity notification na kung saan malinaw at mas madali mong maiintindihan. Hindi pa yun, ang modelong ito ay sinama na rin ng Y-Connect system ng Yamaha na kung saan sa instrument cluster nito ay makikita mo ang mga notifikasyon ng tawag sa cellphone mo habang ikaw ay nagdadrive. Kasama ang mga messages, emails na nanggagaling sa iyong phone ay makikita mo na rin dito. Ang ilan pa sa capabilities nitong Y-Connect system sa mga hindi nakakalam ay sinama na rin ng fuel consumption tracker na kung saan mamomonitor mo ang record ng fuel consumption nito sa kada mileage kahit sa buong araw ng buwan. Makikita mo rin dito ang last parking monitoring, revs dashboard, maintenance recommendation,
multifunctional notification, ranking at marami pang iba. Na kung saan dito sa Y-Connect system ay mas mapuprotektahan, maaalagaan at maisasaayos mo ang maintenance ng motorsiklo. Bukod pa dyan, bagamat naka neo retro style old school ang datingan nitong motor, ay napaka-advanced talaga pagdating sa iba pang mga features kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng USB port charging system, na kung saan kahit sa malalayong lugar ay hindi ka na mangangambang malobat dahil dito ay pwede ka na ring mag-charge ng iyong gadget. Pansin-pansin din sa motor na ito ang style at design ng mga gulong nito. Ang golden alloy wheels na inilagay dito ay nagdadala ng perfect blend ng style pang adventurous. At bilang pangkaragdagan sa kakilakilabot na presensya sa kalye, ang mga gulong nitong FZX150 ay nagpapalakas din ng kapit sa mga madudulas na kalsada, nagpapaboost ng confidence sa kahit na sino mang makakagamit nito. May kabuang sukat ito sa harap na 100/80R17 at ang paglikod na gulong ay may kabuang sukat naman na 140/60R17. At hindi pa yun, ang malakas na kapit naman ng mga braking system ay maaasahan mo rin sa motorsiklong ito dahil sa ginamitan ng parehong naka-disc type sa front and rear nito. Kasama ang alinman sa pagpipreno ay nagbibigay ng mga reliable disc brake mula sa harap at likod na sinusuportahan pa ng single channel ABS sensor o anti-lock braking system. Isang sistemang nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi inaasang pagkakataon. Dahil dito ay may iwasan ang pag-skid ng gulong o pagkadulas na rin sa biglaang pagpipreno. At kung pag-uusapan pa ang ilan sa mga safety measure, bukod sa mga braking system na idinagdag, ito rin ay nagkaroon ng traction control system. Isang bagay na kung saan ay nagko-control sa parehong ikot ng dalawang gulong nito sa harap at likod. Upang nang sa ganon, kung may dadaan mo man sa malulubak, matutubig na lugar o kaya naman sa madudulas na kalsada, kahit pa banking o napakabilis ng takbo ay hindi ka basta-bastang sisemplang dahil dito. Isa pa sa maganda rito sa pagiging adventurous na neo-retro old school attire na motorsiklo, ay lighted din kasi sa motor na to ang metal undercowl top. Hindi lamang para maprotektahan mula sa putik ang makina, kundi pati na rin sa karagdagan para sa pagiging retro bike nito. At kung pag-uusapan naman ang kabuang dimension o sukat nitong motorsiklo, halos katulad lang din naman daw ng laki ng XSR Yamaha dito sa bansa. Pagdating sa kabuang haba kasi, ito ay may 2020mm, may lapad ito na 785mm at taas na 115mm. Ang wheelbase size nitong motor ay umaabot ng 1,330mm. At pati sa ground clearance, itong motor ay bagay na bagay dito sa Pilipinas, na kung saan karamihan sa mga lugar sa syudad ay madalas na binabaha. Ang pagkakaroon nito ng ground clearance na 165mm ay talagang sulit, convenient at napaka-practical sa kabuang halaga nito. May seating height ito na 810mm kaya napaka-compatible din para sa ating height na mga Pilipino. Ang kabuang bigat naman ito ay nasa 139kg. Madaling ma-manage ng mga babaeng rider pati na rin ng mga beginner. Ang kasalukuyang presyo nito na kung i-convert natin ang Indian rupees na 136,200 pesos, ito ay papatak sa atin ng 93,414.68 pesos. Number 1, ang Yamaha MT-125. Ang MT series ng Yamaha ay ang pamilya ng standard naked bikes na unang ginawa noong 2005 pa. At ang ibig sabihin naman ng MT ay Master Torque na kumakatawan sa pangmalakasang naked bike category ng Yamaha Motors. At ang kauna-unahang inilunsad na MT series ay ang MT-01 noong 2005 hanggang 2012 na inalabas lamang sa mga piling bansa tulad ng Australia, New Zealand, India at Japan. At doon na nga nasundan ng iba pang serye nito na MT-10 na may 1000cc at ang MT-07 naman na may 700cc. Sinundan pa yan ng iba pang kapatid nito na si MT-03 na may 350cc at ang MT-15 na latest model rin ng motorsiklong ito na may 150cc na displacement. At ngayong taon ay naglabas muli ng pinakabagong modelo nito at pinakabunso sa mga magkakapatid na Yamaha MT, ang Yamaha MT-125. Ang motorsiklong ito na binigyang pansin ang mga taong nangangarap na magkaroon ng isang maangas na sports naked bike sa murang halaga lang. At may kabuang engine specs na naka single cylinder, 4-stroke single overhead cam na may cooling system na liquid cooled
at may kabuang displacement na 125cc. Naka VVA na rin o variable valve actuation ang kabuang engine nito na mas magpapalakas palalo sa engine performance nito. May fuel system na electronic fuel injected na nakatitipid din naman ang motorsiklong ito sa gasolina dahil kumukonsumo lamang ito ng 1 litro sa kada 47 km. Para naman sa engine performance nito ay may maximum power na 14.7 horsepower sa kada 10,000 RPM at may maximum torque na 11.5 Nm sa kada 8,000 RPM. Malakas na rin ang ganitong arangkada sa 125cc lamang na displacement. Kaya dahil dyan ay naitala rin ang kabuang top speed ng motorsiklong ito na umabot sa 120 km/h. Kaya panigurado kung darating man ito dito sa bansa ay talagang tatangkilikin din ng mga taong nakafocus lamang sa performance ng makina. Alright, at ang transmission naman nito ay naka-manual type na may gearbox o shifting na 6-speed na madali din naman pag-aralan para sa mga gustong mag-shift into manual motorcycle. At sa mga nag-aaral pa lamang magmotor ay mas magandang masimulan ang manual transmission. Bagay na bagay ito sa inyo dahil ang motorsiklong ito ay equipped sa safety features na ABS sensor. At ang kagandahan pa dito guys ay naka-dual ABS channel na connected sa front and rear braking system nito na mas safe ka nang makakapagmaneho ng manual motorcycle gamit ang bagong Yamaha MT-125. Alright. At para naman sa wheel and tires nito ay naka-radial tubeless at alloy wheels. May front tire size na 100 by 80R17 at ang rear tire size naman nito ay 140 by 70R17. Medyo may kakapalan ang gulong nito kaya masarap din talagang i-banking kung sakali mang magagamit mo sa mga pakurbadang kalsada. At para naman sa iba pang features nito, naka full LED na ang lahat ng mga ilaw nito pagdating sa headlight na may design din sa pagkakaroon ng features na dual slant eye position headlight na naka-automatic on na rin kapag binuksan mo o pinagana ang ignition system nito. At kung mapapansin natin ang itsura nito ay parang isang mukha ng tao na may dalawang mata na napakalakas ng appearance. Built-in na rin ang passing light dito sa motorsiklong ito at naka full LED na rin ang kabuang taillight nito na napakaangas din ng forma. Alright, at pagdating naman sa instrument panel nito ay naka-negative fully digital instrument panel na kahit hindi ganun kalaki o kalawak ang screen nito ay napakaliwanag naman at napakalinaw na madali mong mababasa ang mga notification indicator sign na lumalabas sa instrument panel nito. At ang kagandahan dito guys, bukod dyan ay mayroon na rin itong kasamang Y-Connect system na kung saan ay maaari mong i-connect ang iyong smartphone para subaybayan ang mahalagang impormasyon tungkol sa motorsiklo na to. At nakatutulong din ito upang mas malaman pa ang mga maintenance recommendation na dapat gawin sa motorsiklo tulad ng change oil, tire pressure, battery voltage at iba pang mga maintenance recommendation na magpapaalala sa iyo kung kailan mo na ito gagawin. At syempre bukod pa dyan ay mamomonitor mo rin dito ang kanyang last parking position. Alright, at kung mapapansin natin guys ay very aggressive din ng body design nito na kung pagmamasdan natin ay talagang napaka-sporty looking na motorsiklong ito. Yung tipong na kung pagmamasdan mo ay ang lakas makaala big bike. Alright, at para man sa chassis and suspensions ng motorsiklong ito, may body frame type na sporty delta box frame at may front suspension na upside down fork with 41mm in diameter size. Ang rear suspension nito ay may swing arm with center monoshock absorber. Medyo okay at napakabanayad na rin ng mga ganitong klase motorsiklo na may center monoshock dahil din yan sa ganda lumaro ng mga naka-center monoshock na motorsiklo. Alright, at para naman sa front brake nito, may 292mm hydraulic single disc brake habang ang rear brake naman nito ay may 220mm hydraulic single disc brake. Very common na rin naman sa mga ganitong klaseng motorsiklong may ganitong klaseng kategory na naka-dual disc front and rear. Ang kagandahan lang dito ay sinamahan pa ng anti-lock braking system na safety features ng motorsiklong ito. Alright, at para naman sa dimensions and capacity, may kabuang habang motorsiklong ito na 1960mm at kabuang lapad na 800mm.
May kabuang taas ito na 1062mm at ground clearance na 160mm. May seating height na 810mm, medyo mataas ang seating height nito, kaya panigurado ay kakayanin rin namang itayo siguro ng hanggang 5'4" ang height. May wheelbase size na 1325mm at curb weight o kabuang bigat na 142kg. Medyo may kabigatan din talaga ang motorsiklong ito, pero ito naman ang best na gagamitin kung sakaling maglo-long drive ka at dadaan ka sa mga highway na bihira lang ang dumadaang mga sasakyan. Dahil hindi ka rin basta-bastang mahawi ng hangin sa napakabigat ding timbang nito na umaabot sa 142kg. At speaking sa long ride, ang motorsiklong ito ay may fuel tank capacity na 11 liters, kaya medyo mahaba-haba rin talaga ang magbiyahe mo sa napakatipid din namang kumonsumo na umaabot sa 47 km per liter. At ang oil tank capacity naman nito ay nasa 1.05 liters na kung ikaw na mismo ang mag-maintenance ng motorsiklong ito sa pag-change oil ay may idea ka na sa oil tank capacity nito. Para naman sa color variation, may tatlong kulay na inilabas sa ibang bansa. Unang-una na nga dyan ang Icon Blue, ang Tech Black at ang Storm Blue, na bagay rin ang mga color combination ng motorsiklong ito. At para naman sa mga competitor brand ng motorsiklong ito ay naglabas din ng mga naka 125cc tulad na lamang ng Kawasaki Z125, ang KTM Duke 125, Suzuki Gixxer S125, Honda CB125R, ang Aprilia Tuno 125 na pare-pareho ng kategorya, forma, disenyo at maging sa ilang specs in features ng mga motorsiklong ito. Alright, sino kaya ang mas maangas sa mga ito? Pwede nyo i-comment sa ibaba kung alin sa mga ito ang pinaka-the best talaga para sa inyo. At para naman sa kabuang presyo ng motorsiklong ito na Yamaha MT-125 2022. May kabuang presyo ito na $1,500 na kung direkta nating i-convert sa Philippine peso ay aabutin ito ng hanggang sa 85,000 pesos lamang. So halos katumbas na rin ang presyo nito ng Yamaha Gravis o kaya naman ng Honda Click 125. So saan ka pa ba sa motorsiklong ito na may manual transmission at may safety features na talagang upgraded din? May malakas na appearance at napakagwapo ng forma na very aggressive na rin sa sporty looking nito. Alright, at sa mga nagtatanong kung dadalhin din nga ba ito dito sa bansa, may possible sigurong dumating din ito dito sa bansa kasi ilan nga sa mga nagsasabi at batay na rin sa research guys ay sinasabing baka dalhin din ito ng Yamaha Motors dito sa bansang Pilipinas dahil sa ibang mga piling bansa dito sa Asia ay dinala na ito. Kaya hopefully guys ay dalhin din ito dito sa bansa kasi tiyak kong marami rin talagang magkaka-interes sa motorsiklong ito. Alright. At para sa iba pang specs and features nito guys ay pwede nyong i-comment sa ibaba ang mga katanungan nyo pa para masagutin po natin. At sa mga nakakaalam naman po ay pwede nyo rin ilagay sa ating comment section para naman mabasa ng ibang makakapanood ng video na to. Alright. Bago po tayo magtapos ay nais ko muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik nag-aabang sa mga video na ina-upload ko dito sa aking channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman mapikita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman. Pakakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. Alright, this is Oblis Collection. Thank you!